Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like at pati na rin ho pakishare and mag-subscribe po kayo sa ating Facebook and YouTube. Tatype nyo lamang po ang Dr. Irene Lim at yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong isearch dyan. No? And for our announcement, so ang atin pong anti-aging soap for healthier and clearer skin, ito po ang gamitin ninyo dahil maganda po ito sa ating skin sa face. Huwag pong gagamit ng same soap sa muka. Yun hong ginagamit ninyo sa katawan ay mali po ang pH niyan para ho sa inyong facial skin. So ang natural na sabon ho, alkaline ang pH, ang ating facial skin ay acidic po. So pag gagamit kayo ng natural na sabon, mawawash out po ang acidity ng inyong muka, ng face nyo sa skin. So therefore, magiging alkaline po. Mas kapitin ho kayo ng mga skin lesion and pimples, acne sa muka pagka natural na sabon ang ginagamit ninyo. So use anti-aging soap for healthier, younger, clearer skin, no? And para ho sa ating announcement, good news po, extended pa rin po tayo. Marami pa ho ang tumatawag at nagko-call for extension. So free pa rin po ang check-up, sugar and urine testing. So kaya lang ho hindi ho natin alam until case-to-case basis na lamang po tayo. At pati ho yung colon cleanse for your referral at yung page po natin sa ating detox, blood cleansing with or without vector scan is still on promo. But if I were you, choose the one with vector scan. Ang vector scan ho, it catches the body before the onset of diseases. Hindi po dahil wala tayong nararamdaman ay wala ho tayong sakit. Always remember na bago ho tayo makaramdam ng symptoms, 50% already happened, and before our laboratory test gives us a positive result, 75% already happened. Yun na nga po, ang walking pneumonia, tandaan nyo po, wala pong simptomas. Or magkaroon man kayo ng simptomas, very mild lang po, na hindi nyo aakalain na kayo ay may walking pneumonia. Ngayon pa lamang ho, nababalita ang walking pneumonia. Matagal na ho namin yung ina-announce, no? Nung pa ho, pandemic, after pandemic, and every day ho, even until now. We are always saying, magpa-check up dahilan sa baka may walking pneumonia. Sa mga avid listener po, alam nyo yan, araw-araw po, walang patid. Kasi ho, talagang araw-araw, nakikita ho namin yan sa mga ino-auscultate naming pasyente noon pa. Nagtataka nga po ako kung bakit parang ako lang ho ang nakaka-notice. No? Actually ho, matagal na yan. Ngayon lang ho na-discover ng ating gobyerno na marami ho ang may walking pneumonia. So ano hong meaning? O nauuna ho tayo. So yung mga pasyente naman ho na sinasabihang may walking pneumonia, na ayaw pong maniwala, akala ho ay binubudol. So ayan, yan ho ang pruweba.
So ayaw niyo ho ba ng doktor na sharp? Yung naaagapan ho ang mga sakit? Gusto niyo ho ba yung doktor na nagpa-check up na kayo, hindi na-discovery ang sakit ninyo? Kaya nga ho kayo nagpapa-check up para ho malaman kung may sakit kayo. Pagka naman ho sinabi sa inyo ang sakit nyo, denial naman po, ayaw maniwala. Dahilan sa ayaw gumastos. No? Buhay nyo naman po yan. Always remember, pag pneumonia ho ang pinag-usapan, it is always fatal and deadly. Wala hong pneumonia na hindi serious. Mas marami ho ang nadidisgrasya sa walking pneumonia dahilan sa lumalala po dahil sa wala hong nararamdaman ang pasyente. So hindi ho nagpapa-check up. By the time na magpa-check up ho yan sa ER, it's too late. No? Bagsak na po ang oxygen at hirap na hong huminga. And also para ho doon sa mga may lahi ng cancer, no? Wala pa ho kayong cancer, malalaman na ho natin sa vector scan if you are candidate for cancer. And also yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack. Ahead of time, malalaman na ho natin kung parado ho ang circulation inyo. So hindi na ho kayo ma-stroke and heart attack dahilan sa may protocol po tayo dyan. And also yung may mga lahi ng diabetes. Wala pa ho kayong diabetes, sasabihin sa atin ni vector scan. Bukod po doon, ang vector scan can detect all kinds of germs. Scientific name po talaga, hindi ho general na bakterya lang. Allergens, pati ho lahat ng chemicals na naipon ninyo inside the body since birth. At lahat po ng sakit, malalaman nyo ho. So ano pa ho bang hahanapin nyo para sa isang diagnostic test? And wala ho siyang radiation. And hindi ho ito ARDK. So may mga nagtatanong ho kung ito ay ARDK. Malayong malayo ho sa sinasabi ninyong ARDK, no? Yung ano po, no? So yung ating high dose vitamin C, which is yan po ang ating blood cleansing na naka-promo. Malaki ho ang discount kumpara ho sa original price. Pwede nyo ho itong i-prepaid. Bayaran na po para ho di na kayo mapagsarhan kahit later nyo gamitin. And wala hong expiration itong mga prepaid ninyo. So kahit ho matagal nyo paggamitin, wala pong expiration. This is transferable. So pwede nyo pang regalo. Okay? So ayan po, una-unahan na lamang po dahilan sa limited lang po ang ating slot for promo extension. Makihabol na po kayo, no? Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay gastritis versus ulcer. So ano nga ba ang kaibahan nitong dalawang ito? Madalas ho kasi na pag-i-interchange po ito. And iba rin ho ito sa GERD. Kasi minsan ang tao, pagka yung nakaramdam sa sikmura, akala nila pare-pareho ang gastritis, pare-pareho saka ulcer, saka GERD. No? Pag sinabi nilang, ang term lang nila acidic kasi ako. Yan. Pero hindi mo alam yung acidic kung may gastritis siya, may ulcer o may GERD. Especially ang GERD, minsan ang concept ng pasyente parang proud pa sila na sila ay may GERD. No? Kala nila social. Yan, correct ho yun. No? So, akala nila pag acidity, GERD agad. Yun nga no? So dapat nyo maintindihan na i-discuss na po natin ang GERD. Pag GERD po, nagre-reflux yung acid. Yun nalalasahan nyo yung acid ninyo sa inyong mouth. Ibig sabihin nun, mas malala yun sa gastritis lang. Yung muscle sphincter nyo po, hindi na masyadong nagko-close. Kaya, ayun nakakalusot yung acid. Pag gastritis lamang po, inflammation yan ng stomach lining. So, pagka naman ulcer, may sore na po or hole or butas na nag-form sa lining ng stomach. So, mas malala ang ulcer. Pwede rin sa stomach, pwede rin sa small intestine or esophagus. Ang gastritis nakaka-contribute yan sa ulcer development, syempre.
pag severe na ho ang gastritis, mauuwi ho sa ulcer. But sila hong dalawa ay distinct condition, magkaiba ho, with different characteristic and different causes. So ang gastritis ho results from irritation ng stomach lining due to factors tulad ng excessive alcohol consumption, pwede rin hong bacterial infection, and ayan po. No? On the other hand, ulcer is more severe condition wherein may open sore na ho sa stomach or small intestine. Pag sa small intestine ho, doon lamang ho sa may first part ng small intestine, which is the duodenum. Yan ho ang pinaka-common site for ulcer, duodenum, first part ng small intestine. Nagkukos ho yan ng burning sensation, often felt between meals or during at night. Usually ho ito cause ng mga pag-inom ng pain reliever, NSAID, and also H. pylori. Ano ang pagkakaiba sa cause between gastritis and ulcer? Gastritis ho, pwede hong infection of H. pylori or Helicobacter pylori. Common bacteria ho ito affecting the stomach lining. Pwede rin hong long-term use ng pain reliever. So tulad ho ng aspirin, ibuprofen, yan, nakakagasgas ho yan ng stomach lining. Pwede rin hong, excessive na alcohol consumption. Yung mga manginginom po, nakaka-inflame ho yan ng stomach lining. And also stress. Ano hong relasyon ng stress? Pagka ho tayo nai-stress, no? So, example ho, simpleng stress. May examination ka, malilate ka na, hindi ka pa tapos mag-aral, di ba? So, nai-increase ho yung hydrochloric acid secretion. No? So, dumadami ho yung HCl production pagka nai-stress tayo. So, nakakadagdag ho sa acid production yan. Sa ulcer ho, same thing. Ang pagkakapareho ho, pareho ho silang pwedeng maging caused by H. pylori, both gastritis and ulcer. So, may bacteria ho. NSAID, pareho din ho. So, pag matagal na ho, yung gastritis, nauuwi ho sa ulcer, no? Excess stomach acid, hyperacidity, pwede ho yung makakontribute sa ulcer formation, no? And sa smoking ho, mas nakaka-ulcer po ang smoking. Although merong rare condition such as Zollinger-Ellison syndrome, wherein excessive ang stomach acid production. Nakaka-lead po yan sa ulcer formation. Sino ho ang at risk? Bukod ho sa sinabi natin, yung may H. pylori, yung regular use ng pain reliever, smoker, stress, yung may family history ho. So, ibig sabihin, namamana rin po ang itong mga to, no? And also, yung may mga autoimmune diseases wherein the immune system attacks the stomach lining. So, yan ho ang mga high-risk factor bukod ho sa nabanggit nating mga cause. Almost sila rin po yung nag-cause, sila rin ho ang high risk. Now, ano ho ang common complication pagka ho may gastritis or ulcer? Sa peptic ulcer ho, pwede hong mauwi sa bleeding. So, pwede hong maging bleeding peptic ulcer. And anemia, of course, chronic bleeding may result a deficiency in red blood cell. Pagka ho prolong, halimbawa ho ilang buwan na. Kaya ho titignan nyo yung inyong stool. Kung maitim ho ang inyong stool o fecal matter ay posible hong may bleeding peptic ulcer kayo. So tandaan ninyo, dalawang klase ho ang blood in the stool. Pwede hong dark, maitim, pwede rin hong reddish. So pagka blackish, tarry stool, karakteristik ho yan ng bleeding peptic ulcer. Bakit ho naging itim yung blood? Kasi ho, upper GI.
So, ang stomach ho, tsaka small intestine is part of the upper gastrointestinal tract sa itaas po. Kaya by that time, ang haba ho ng travel niya, small intestine po 6 meters na, plus ang large intestine 1.5. So, a total of 7.5 meters so ang tatahakin niya bago mailabas sa stool. So, oxidized na po siya bago lumabas sa stool, kaya maitim na ho. While pagka ho yung fresh blood, meaning doon lamang ho sa large intestine, sa lower GI. So, kadalasan ho yan sa colon lang, either colon cancer or hemorrhoids, almoranas. Ha? So, tandaan niyo ho yan, very important yan. Perforation. So, komplikasyon ho, di ho ba nagkaroon na ng open sore pagka ho may ulcer? So, pwede ho kasi yung mag-cause ng serious complication like perforation. Pwede rin ho yung mag-cause ng obstruction. Yung swelling near the ulcer site, pwede hong makabara sa passage ng food. So, ayan ho. While yung gastritis po, isa naman ho sa pwede niyang complication is mauwi ho sa ulcer. Kasi pag gastritis pa lamang po, gasgas pa lang or swelling. So, mas matindi ho pagka ulcer. And mahirap ho kasing gumaling pagka gastritis or ulcer kasi ho, hindi nyo siya pwedeng iwasan na masagi. Dahilan ho sa wala namang ibang dadaanan yung food kung hindi doon pa rin. While in other parts of the body, syempre pwede nyo hong iwasan na hindi siya madaanan o masagi. And isa ho sa pinakamagandang kainin ng pasyenteng may gastritis or ulcer is what? Banana. Tandaan niyo ho, very good ang banana kasi nakaka-coat ho sa lining ng stomach and small intestine. Kung saan ho yung site na may gasgas at ulcer, doon ho siya kakapit, tatakpan niya ho yun. So syempre ho, may takip, hindi gaanong madadaanan ng kinakain, therefore mas madali ho siyang gagaling. Yan. May mga ganyan ho talagang ginawa ang Diyos para ho gamot natin, natural na gamot para sa ating mga nararamdaman. And of course, for treatment, prevention ho, siyempre ho kung lagi kayong gumagamit ng pain reliever, kailangan ho ilimit. Actually, hindi naman ho talaga kayo pwedeng mag-inom yan araw-araw dahilan sa nakakasira ho yan ng kidney. Kasi nga ho, isa sa side effect ng non-steroidal anti-inflammatory drug is what? Acidity. Halos lahat ho yan may irritation sa lining ng stomach. So, ang kadalasan naman hong nakakainom niyan araw-araw ay yung may mga arthritis. Kasi nga po, may mga severe kind of arthritis wherein ang pasyente hindi na ho makatayo without drinking pain reliever. So, hindi ho sila makakatrabaho. While after taking 1 or 2, para lang hong nagdahilan. So, ayaw man ho nila talaga hong napipilitang uminom para ho makafunction. And, ayan, kadalasan ho, minsan hindi rin alam ng pasyente na ganun. Kaya minsan ho, ang unang punta nila sa ospital, mataas na ho ang creatinine. Doon pa lang malalaman na na-damage yung kanilang kidney dahilan sa araw-araw na pag-inom ng pain reliever. And ito kasi mga pain reliever na to, very affordable and over-the-counter ho kasi. So kahit walang reseta, makakabili ka. Available for everybody kasi yan, no? And ayan, prevention, kailangan ho i-manage yung stress. Stress reduction technique. Lahat ho ng klase ng stress, nakaka-increase ho ng acid production. Tsaka yung ayan, yung mga manginginom. So ang alcohol po talaga pong acidic yan. So nakaka-cause ho talaga yan ng acid sa tiyan. Wala hong alak na hindi acidic. So talaga hong directly
nakakakos ho yan ng acidity. Aside from the fact na it directly hits our liver cells. So, nakakasira ho yan ng ating atay. And hygienic practices. So, kailangan ho laging maghuhugas ng kamay regularly. Minsan ho yung simpleng paghuhugas ng kamay nakakalimutan natin actually. So actually ho, pag tayo nag-travel, yung simple hong galing sa bahay, pagdating sa opisina o pagdating sa school, dapat ho talaga maghugas ng kamay. Why? Kung nagko-commute ka ho, marami ka nang hinawakan. Umawa ka na sa jeep, umawa ka na ng pera, no? Kahit ho sariling sasakyan, umawa ka na rin ng pera, nagbayad ka sa parking, di ba? Umawa ka na ng handle ng sasakyan. So marami na ho tayong hinawakan. So make it a habit na pagdating ho sa kahit sa bahay, sa opisina, sa school, first thing that you need to do, wash your hands. Iisipin nyo, malinis ka naman dahil bagong ligo ka. Oo nga ho, bagong ligo kayo, bago kayo pumasok. But yung travel nyo ho from bahay to school or vice versa, marami na ho kayong hinawakan. And maraming tao ang hindi ho alam na ang paghawak ho ng money, marumi ho, no? Kasi sari-saring kamay na ho ang humawak dyan. So kailangan mag-alcohol ho kayo. Kasi ho, yung hinawak ninyo sa pera, andoon na sa kamay ninyo yung dumi, ihahawak nyo ho kung saan-saan. Hahawak nyo sa bag nyo, hahawak nyo sa mukha ninyo. Kahit ho hanggang sa lahat na ho hinawakan ninyo. Galing ho dun sa pera kinalat nyo ho yung dumi. Maraming tao ang hindi aware sa ganyan, no? Lalo na ho kung may panyo kayo, although ngayon di na uso ang panyo. So hinawakan nyo yung pera, nawakan nyo yung panyo ninyo. Yung panyo ho ninyo, ipinunas ninyo sa mukha. O kaya ho nagpipimples, yung germs ho, pasa-pasa. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 8691. High cholesterol, borderline sugar level, and not fully empty ang bladder ko pag umiihi. Yan ang concern ko. May standard procedure or preparation po bang gagawin before magpa-check sa mga concerns ko? May mga lab results na po ako. What time po pala? Kailangan nyo hong tumawag for magpalista para ho sa check-up. Now, cholesterol ho, if you are already menopause, talaga hong tumataas yan because of hormonal imbalance. Borderline sugar, kailangan na rin hong gamutin yan. Hindi ho yan makukuha sa diet dahil lang sa 40% ho ng inyong pancreas is already damaged. Ang diabetic level, 50% is already damaged. So, just a difference of 10% ho ang borderline and diabetic level. Now, yung hindi ho totally na empty ang inyong urinary bladder, sa babae ho, possible na kidney stone. Nakakaharang ho yun doon, kaya hindi ho nauubos ang ihi ninyo. So, may natitira po. So lahat naman ho yan ay treatable. But you need to come to the clinic for check-up para ho ma-settle natin yan lahat, no? So walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check-up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luni Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia.
And sabayan nyo rin ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Lalo na po ngayon, humabol po kayo, magpalista na po kayo at extended lamang po ang ating promo. So, una-unahan na lang po. Hindi ho natin alam kung hanggang kailan ho ang extension natin. As long as marami pa hong tumatawag at nagte-text. So, extended pa rin ho. So, free pa rin ho ang check-up, free urine and sugar testing, and free colon cleansing for your referral. Naka-promo package pa rin ho ang detox blood cleansing with or without vector scan. High-dose vitamin C po ang ating naka-promo na cleansing. Transferable po yan, pwedeng i-prepaid and wala po siyang expiration, no? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyong katotohanan. Salamat po.